Dahil today ay CDC Day, ihatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Mas lumalakas pa ang ugnayan ng mga negosyo sa Clark sa ilalim ng Business Interdependence System. Kasama din ito ang pinalawak na global network sa paglagda ng kasunduan para sa smart city at digital innovation. Samantala, tampok sa SMX Clark ang housing units sa Real Estate at Construction Expo na sagot sa pabahay ng mga manggagawa sa loob ng Freeport. At isang horse therapy program naman ang nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga bata. Narito ang report. Umabot sa 4.55 billion pesos ang internal trade sa Clark sa ilalim ng Business Interdependence System o BIS ng Clark Development Corporation. Layo ng programa na palakasin ang supply chain at kooperasyon ng mga locators. Mahigit 200 business leaders mula sa 119 na kumpanya ang dumalo sa Second Business Interdependence Conference sa Hilton Clark Sun Valley Resort. Itinampok ang mga mekanismong nag-uugnay sa mga negosyo para sa raw materials, packaging, food supply at manufacturing inputs upang hikayatin ang pag-aangkat sa loob ng Freeport. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, pinaiigting ang BIS sa pamamagitan ng supplier accreditation at performance tracking upang matiyak ang predictable outcomes para sa investors. Aside from the sectoral grouping that CDC has come up with, there are now smaller groupings that help one another. So before you even think of going out of Clark, look around. Your needs might just be here. Dumalo si Undersecretary Joey Gilas bilang kinatawan ni Finance Secretary Frederick Go. Binigyang diin ni Secretary Go ang BIS bilang modelo sa pagpapalakas ng supply chain sa Freeport. Because collaboration is our greatest advantage in a rapidly changing global economy. Together, we can ensure that Clark not only grows, but leads. Inaasahan ng CDC na mas maraming local suppliers ang sasali sa BIS sa darating na taon upang palakasin ang collaborative ecosystem ng Clark. Mula sa pagpapatibay ng ugnayan ng mga locators, tumungo naman tayo sa isang mahalagang international partnership. Kasabay ng conference nilagdaan ng CDC at Incheon Free Economic Zone o IFEZ Authority ang Memorandum of Understanding para sa Smart City Development, Investment Promotion, Digital Innovation, Sustainability at Workforce Training na magpapalakas sa global competitiveness ng Clark. Ayon kay IFEZ Commissioner Won Sok-yun, layo ng kanilang ahensya na ibahagi ang kaalaman sa pagpapaunlad ng Freeport sa pamamagitan ng benchmarking at trade missions. We have here to come here not only the investment opportunity for Korean companies, but also how we collaborate not only the manufacturing business and also the cultural and human resource exchanges. Ayon naman kay CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, pinalalawak ng kasunduang ito ang network ng Clark sa mga global partners habang pinatitibay ang shared economic growth. Mula sa international partnership, tumungo naman tayo sa programang nakatuon sa kapakanan ng mga manggagawa. Mahigit 2,000 housing units at sustainable building solutions ang ipinakita sa Real Estate Construct and Furnishing Expo sa SM Clark. Layon nito na matugunan ang pangangailangan ng higit 151,000 workers sa loob ng Freeport. Pinangunahan ni CDC President and CEO Attorney de Vanadera at CDC Chairman Attorney Edgardo Pamintuan ang opening ceremony kasama ang mga kinatawan mula sa industriya at pamahalaan. Tampok sa Expo mga proyektong pabahay sa Pampanga at karatig lugar gaya ng Angeles, Mabalacat, Capas, Bamban, Porac at Bataan. Kasama rin ang mga industriya ng bangko, home supplies, furniture at local handicrafts. Tiniyak ng CDC na magpapatuloy ang collaboration para sa employee housing programs. Isang patunay na sa bagong Pilipinas, hindi lang trabaho ang hatid ng Clark, kundi tahanan para sa mga manggagawa. Mula sa pabahay, tumungo naman tayo sa isang natatanging feature na nagdadala ng pag-asa sa mga bata. Isang natatanging therapy ang nagbibigay ng pag-asa
sa mga batang may espesyal na pangangailangan, katuwang ang mga kabayo. Sa El Caballo Horseback Riding, isinasagawa ang equine-assisted therapy na pinangungunuhan ni Dr. Rosel Tantingco Manalo ng Philippine Academy of Family Physicians Angeles Chapter. Layunin nito na suportahan ang mga bata mula sa munting tahanan ng Nazareth at iba pang PWD groups. Ayon kay Dr. Rosel, kapansin-pansin ang pagbabago sa mga bata matapos ang ilang session. Mas nagiging expressive, mas kumpiyansa, at mas komportable sa kanilang kilos at pakikipag-ugnayan. Mula sa unang pakikipagkilala sa kabayo hanggang sa saddle climbs at trail rides, unti-unting napapalitan ng takot ng tiwala at ang kaba nagiging saya. Sa 17th Annual Horse Fest, binigyang diin ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.C. de Banadera ang papel ng mga kabayo sa kasaysayan at kultura ng Clark. The horses and Clark should go along together because the horses started and discovered Clark, and the horses are very much part of the history of Clark. Ginawaran din siya ng plaque of appreciation bilang pagkilala sa suporta sa advokasiyang nagbibigay pag-asa sa kabataan. Ayon kay Dr. Rosel, ang equine-assisted therapy ay hindi pa formal na kinikilala bilang therapy practice sa Pilipinas. Isinasagawa ito sa tulong ng El Caballo at mga voluntaryo. Umaasa siya na balang araw ay magiging formal at regulated ang therapy na ito upang mas maraming Pilipino ang makinabang. Mula sa negosyo, pabahay at serbisyong panlipunan, patuloy na pinaiigting ng CDC ang pagsusulong ng isang bagong Pilipinas.